Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Hipapawid, si Father Pep Bacay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo nakikinig sa ating Archdiocesan radio station ng 91.9 Bright FM. Friends tayo. February 18 po ang ating date ngayon. At kumpleto yung ating tropa. Ngayong Thursday na. 3 lang tayo, kumpleto na, no? Oo, talagang kulang pa rin yung ating mga... May darating pa. may darating pa. Okay, no? Oo. Okay, at samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan at pagninilay tungkol po sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sister Son, mag-greet ka muna sa ating mga listeners. Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarkadahan kay Kristo. Ayan. Hinihintay pa po natin si Aposeto, no? Ang kabarkada nating na obispo. Ayan. Talaga? Darating ba siya? Oo, yata. Baka darating siya. And Okay. today is still the first week of Lent. Mahaba-haba pa ang Holy Week talaga. Yan. And ang pangwebis natin na co-host, of course, from the University of the Assumption. Busy. Oo nga, palaging busy. May arakap. Oo, kasi ano siya sa External Affairs. Ang pwesto niya, Director sa External Affairs. Kaya talagang busy. Of course, Brother Fer Santos. Palagi daw kasi namamalengke dahil marketing. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa ating programa. Ito po ang inyong kapatid dito sa radyo na si Brother Fer. At minsan pa, isang oras tayong magninilay ng ating ebanghelyo para sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa ating pag-uusap ngayong gabi dito sa ating barkadahan. Yan, oo. Okay. Yung kaninang news natin, nakita nyo ba yung video, yung medyo natumba yung Santo Papa? Ay, oo Oo. nga. Oo. Kuminsan Oo, yung sa mga Mexico, crowd, no? no? Medyo unruly. Natamaan na yung bata, Father. Yes, Siguro oo. siya nagalit. No? Yung natamaan yung bata naka-wheelchair. Kaya nga eh. So, ano lang, talagang natural reaction ng Santo Oo. Papa yan, no? Siyempre, Kahit si Santo Papa tao rin, no? Oo. At yun nga, ayaw niyang may masaktan at saka lalong-lalo na nga itong kailangan medyo sabihan pagka yung mga tao very unruly, no? Unruly na. Oo. Buti rito walang insidenteng ganun, no? Oo nga, no? Tayo, tinan mo yung mga Pilipino, ha? Kahit nasabihin mo, kung minsan binabanatan tayo, wala tayong disiplina, yung mga ganyan-ganyan, no? Sa Pero driving. pagka sa driving, pero pagka yan, no, yung isang pagdalaw ng isang napakabanal na tao, no? Very disciplined tayo. Oo, walang nakita ganyan. I remember nung sa Luneta, no? That was the highlight dahil nga ang daming mga millions of Catholics ang nandun. Pero wala akong napansin na very unruly, uncooperative, no? Weekend pala, no? Pwede natin gawin pala Oo, yun. di ba? pwede. Kung gusto natin. Kung gusto natin, di ba? Kaya, yun nga, no? Siguro, hindi lang pagkaganyan, no? Dami mga opportunities at, pagkakataon na tayo pakita rin natin, no? Sana'y yung kabutihang asal. Yes. So, Oo. pwede Diba? rin pala tayong maging proud of our Yes, of course. Ako, kababayan. yun nga, no? Not a single incident na gano'n naranasan ng Santo Papa rito, no? Wala akong alam, no? Oo nga, oo. ako din, Diba? wala tayong nabasan. No, wala tayong nabasan gano'n. Nandito Okay, siya. sana mag-ingat ang ating Santo Papa. Okay, yung ating mga text line numbers? Oo, sige po, makipagtalakayan po kayo sa amin by means of your text messages at babasahin ko po on the air. Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no, just type REG, all capital letters and then space.
your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. O kaya po yung address ninyo at isend po rito sa ating globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na napakagandang mga mensahe from the Lord, no? At kung may mga kahilingan po kayo, mga intentions and pasasalamat, pwede nyo pong i-text ang number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. At pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco of Our Lady of Victory for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Catequista program. Okay. At kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami. www.ustream.tv and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Mga nakaraang episodes naman po namin nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. And thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay, at nakatingala. Kompleto na tayo. kompleto na tayo. Mag-greet muna yung ating kayo. always late. Ito po, hindi lang po kompleto, sobra kompleto. Opo, nahuli ako, marami akong bisita eh. Oo, at Kaya parang narinig ko na nagsimula na ay magandang gabi po sa kapatid na Arsobispo, Archbishop Lorenzo Lobarias, si Apong Eugene, yung ating rector sa katedral, and Father Joel. At ating mga kapatid na nandyan po sa presidio, ako po ay magmimisa dyan sa linggo. Magsama-sama tayo sa linggong ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. okay, thank you, Apo Seto. Okay, diretso na tayo. Babasahin po sa atin ni Brother Fer ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa aklat ni San Mateo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mr. Son? Sige, gusto ko pong mag-focus sa napakagandang gospel ngayon. Mag-focus ako sa verse 11. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Ayan, mabubuting bagay, po. Kailan lang po ang ebanghelyo natin ay tungkol sa dasal na Ama namin, po. Isang dasal na humihingi rin sa Diyos. Kahit po ngayon, yung first reading natin ngayon, si Queen Esther, po, sa first reading na nagdasal din siya, at may hinihingi din sa Panginoon. Actually, makikita po natin si Queen Esther, yung source ng kanyang courage ay ang pag-rely niya o pananampalataya niya sa Diyos, Ang mensahe ni Jesus siguro sa atin ay isipin natin na tayo rin ay anak tayo ng Diyos Amang nasa langit, na nagbibigay sa atin ng mabubuting bagay kapag tayo ay humihingi o kumakatok sa Kanya. So, yun po ang gusto kong emphasis. Binibigyan tayo ng mabubuting bagay ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon kapag humihingi tayo sa Kanya. Yan, Yun po. very good. Salamat, Sister Son. Brother Fer? siguro, dutungan ko na lang, Father, sinabi ni Yeah, Jason, okay. yung bibigyan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay. Kasi kung minsan marami nagtatanong, sabi ng Diyos, humingi ka, bibigyan ka, bakit hingi ako ng hingi? Walang hindi binibigay, Maaaring ito yung hindi natin kabubuti. Hindi ito kabubuti ng ating sarili, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, kaya hindi binibigay ng Diyos. Kaya doon sa huli, yung verse 12, sabi niya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.
gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa sapagkat ito ang nais natin palagi, yung mabuti din naman para sa atin. So ito yung para sa akin ay maganda sa ebanghelyo natin ngayong gabi. Yes, oo. Oo, napakaganda. Apo Seto, baka may mga pagninilay po kayo dyan. O ito nga ay bahagi ng Sermon on the Mount ito eh. Pagkatapos ng Sermon on the Mount ay ito na ang paghihingi natin sa Ama, no? Ang ating Ama ay alam niya ang ating hinihingi bago natin Apo. nagdasal at tumingi sa Kanya. Siya na isang mabuting Ama. Dahil siya ay puno ng pagmamahal, kabaitan, at kompasyon sa kanyang mga anak. Ang ibibigay nila yung pinaka-excellenting regalo, no? Bibigyan nila yung pinakamabuting regalo at mahigit pa sa ating hinihingi. At kaya kung tayo humihingi naman, kailangan meron tayong appropriate na disposisyon, ano? Kung minsan kung tayo humihingi, parang dinidictate ang Panginoon, di ba? Bigay niyo sa akin ito, bigay niyo sa akin ito. At binigyan mo ng kondisyon. Kung ibibigay mo sa akin ito, ay ako ay magpapanata. Ako ay magpa-flagellation ako. Ako ay marugan na yung gulot mo. Magsalibat-bat ka. Bay nako, hindi ka bibigyan ng Panginoon. Binibigyan mo siya ng kondisyon, parang inuutos mo, no? Iba di ba, binabaligtad. Kailangan yung disposisyon ng kababaan, yung disposisyon na talagang wala kang magagawa talaga, no? At kaya lumalapit tayo sa Panginoon, talagang di natin kaya, no? Di natin kaya talaga. That should be yung espiritu ng paglalapit natin sa Panginoon. Kagaya ni sinabi ni Sister Son, si Esther, no? Apo. Kaya walang ibang makakatulong sa kanila kasi Mordecai, yung kalaban ng mga Diyos, ay ninaso ng kaisipan ng hari na sila ay lumalaban sa kanya. Kaya ay gumawa ng hari na yung papatayin lahat ng mga Diyos, no? Yun lason na linagay sa isip ng hari, si Cyrus. Pero si Esther ay he was able to change the mind of the king, no? Sinabi niya na hindi totoo yung mga paratang sa mga Hudyo. Kaya po lahat ng panalangin ay sinasagot, naririnig at sinasagot ng Panginoon. Ngunit yung hindi pa binigay, sabi niya, maghintay ka ng konti, magpakbaba ka pa. Ay kailangan dalisayin mo pa yung motibo mo, and then tatanggap kayo. Yan. Hindi naman automatic yun eh. Kaya, kumisan ako, binibiro ko yung humingi ng tulong sa akin. Apo. Ay, parang kang dinidictate. Ganito among. Ay, kako, hingi ka sa Panginoon. Ngayon din, hindi ka bibigyan. Just to make him na Kaya kami pang mga tao. Tayo pang mga tao. Oo. Yung ngayon nasabi ni Apo Seto, yung we should be humble enough, no? When we beg and we ask the Lord, no? Siguro aside from being humble, unang-una yung of course yung pagtitiwala na pananalig, no? Number one talaga mo una yon, yung we trust that God will provide, no? That He will give, di ba? And then pangalawa, yung nakikita ko rin dito, yung the virtue of persistence. Ano ba yung persistence sa Tagalog? Yung parang itang hindi naman magkapilit. exact namimilit. Oo, pero Itang, parang na rin yun. Namimilit. Wala mo itang matyaga ka. Oo, tsaga. No? Yun. Kasi yung iba, talagang ano siya, they don't they don't persevere, no? And I think hindi lang perseverance, being patient, 'di ba? Oo. I think siguro nasa culture din natin 'yan, ha. Tayo gusto natin yung instant. Lalo ngayon, Father. Agad-agad. Ngayon, Burita mo agad-agad. Timo nang may now na. Ayan Diba? yung salita ng mga kabataan. Now na. Parang ang mga tao ngayon dahil mabilis ang buhay, yung bala may etang lang pasensya na kain burita mo agad-agad, maligwa, mayan, mabilis. Instant. Yun nga yung the instant mentality right now, di ba? Pero alam naman natin na ang Panginoon kung minsan, it's the
it's the virtue that He creates, no? Every time we ask something from Him. Ito nga yung gusto niya, we grow in persistence, no? In the virtue of patience, no? Yun nga. Patient. Ayaw nating naghihintay. Oo. Ewan ko bakit yung mga tao ngayon, yung tapin na at click of a button. Ayaw Okay, Oo. itang nila. pero I think you will all agree with me na may mga bagay na hindi natin pwedeng bilisan. Diba? Oo. Itang may akwaking ora-orada, ora mismo, no? Gusto ng Pilipino, balot, agad-agad, no? yung sagiwaying mangga. Yung itang mabilis. Oo. Kalburuan depo. Shortcut. Oo. Yung may mga bagay na talagang kuminsan no, dadaan muna ng proseso, hinay-hinay, Oo. slowly but surely. Kuminsan nga it's the weight, no? It's the weight that is para sa akin kuminsan pag may hinihingi tayo, it's the weight that also is important, no? Hindi lang yung hinihingi but Lalo na kung worth waiting. yung parang gano'n, no? Oo. Yung pasensya, yung pagtitiyaga. Kasi para sa akin, yan mas mga malalalim na ugali na itinuturo ng Panginoon, kaya kung minsan dinedelay niya. Di ba? Hindi naman na, ayun nga, sabi natin, God is so generous, He's not selfish. Pero kung minsan God has a reason why Oo. He delays the answer to our prayers. Tayo naman, sabi ko nga, dahil sa ating mentalidad, kultura, naku, no? Tapos maginakit na ka. Kay regalo tumabog na lang. Diba? Kumisa may mga ganyan, no? Yung, no, ako pa mo, sasahab ko kay Lord, makanya matang, mga kwenta. May mga taong ganyan, no? Yung, kuminsan sinusumbat sa Panginoon, no? Wala matay, masanting ito, Brother Fer, Kutang sumbatan mo na yung apong Ginoo, at mangwenta na ka. Ganon ka mo. Oo. Pota, kwenta na ka naman ng apong Ginoo, may bulang ka. Pero may time na mabilis siyang sumagot, mo. Mayroong ganon, Minsan no? nagugulat ka Mhm. Kung one time, sabi ko, Lord, ba't ang bilis yung sumagot? Sabi ko, no? May time na ganon, ang Yan. bilis niyang sumagot. O minsan hindi ka man makapaniwala. Mhm, mhm. Na nandun na pala siya. Oo. At ito pa, no? Ito pa. Yung bang kuminsan, di ba kuminsan may paraan tayo. Lord, bigay mo ito sa ganyang paraan. Diba? O sa ganyang panahon, no? Pero nang kay ibiene pala, In a king, different- di ba? Di ba? Maybe you have experienced that, no? Oo. Itang atin tamong inyawad po tangkay Ibang paraan ng kay sakit ka palube o makanya nawan. Yan pala. Binigay na pala. Oo. Paraan May mga niya. ganyan, no? Yung may ibang paraan pala ang Panginoon, no? Siguro dito, makikita natin na hindi binabawal ng Diyos yung paulit-ulit na paghihingi. Kasi yung may ibang tao sabi na, may mga Katoliko nagro-rosaryo kayo, paulit-ulit, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary. Ay, hindi po totoo yan. Ang Panginoon mismo ay nagdasal ng paulit-ulit. Ang Panginoon, nung nasa halamanan ng Gethsemane. Gethsemane, Opo. siya ay paulit-ulit yan nasa Matthew 26 yan, ano? Yung chapter 26 verse 44. Oo. And he left them again and went to pray the third time, saying the same words. So, paulit yung, Father, if possible, kung pwede, alisin mo sa akin itong kopang ito. Kundi, hindi po yung kalooban mo ang matutupad, ang kalooban ko matutupad, kundi yung kalooban. He repeated that 3 times. Ay, yung mga paulit-ulit, makulit yung mga anghel. Holy, 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 holy. Walang hinto yan, day and night. Di bawal po. Yung po sabi, bawal lang yung mga Katoliko. Pangalawa naman, di naman kami pagano. Do not repeat your prayers as if you are the pagans. Di na tayo mga pagans tayo mga Kristiyano. Kaya yun ang sa Isaiah at saka sa Revelation. Yun sa langit. Isa lang ang inuulit ng mga di makulit yung mga anghel. Hindi binabawal ng Diyos yan. Sana kayo mga anghel, tama na kayo dyan. Day and night, holy, 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 holy. Ako lang hindi huli. Hindi ako huli. Ako laging huli. Ako may joke po ako dyan. Sige. Ano yan, sister? Yung po sinabi niyong paulit-ulit. Meron daw in Czech
sabi niya, bakit kayong mga Katoliko, nagro-rosaryo kayo, ilang beses niyong uulitin yung Hail Mary. Ganito na lang sabihin niyo para madali, sabi niya. Paleho lang, paleho lang. Time is Pagpalit 20. sa huli. Sure. Hail Mary, Hail Mary, full of grace. Time is 50. Oh, yan naman. Ano? Hindi nga Kasi liwa. yan nasa yan naman. Yan naman. Pag nagmamadali tayo, no, di ba? In connection with this prayer, Opo. meron ding isang yung matanda. Kwento. May earthquake. Opo. Natabunan sila sa building. Opo. Yung apo niya, sabi niya, ay Opo. lolo, magdasal tayo. Oo nga, sabi niya, para marigtas tayo. O dasalin natin ng manamin. Opo. Manamin sa when they reach yung utang mi kay kanti mapamatawad mi karmi ko utang ay dakal ko pa utang dakal ko pa utang na huling komersyante lolo na marami ako pa utang hindi pwede Hindi pwede. Ayun, hindi po tama yung ganyan na panalangin, hindi papakinggan ng Panginoon. Oo, kaya nga, no? Kaya dapat wag tayong magsawa, and at the same time yun nga, yung wag tayong mainit, Oo. no? I think always naman may purpose, no? May kadahilanan bakit kung minsan ay may delay o kaya sa ibang paraan na ibibigay sa atin ng Panginoon, no? At ito nga yung second na portion mamaya ay ano ba yung talagang nakakabuti? Kung minsan what we think is good, Yes. kung minsan hindi good sa Panginoon, no? Ito hihimayin natin mamaya sa ating second segment, no? Let's take a break at mag-plug muna tayo at saka magpatugtog, no? May mga texters na tayo, no? At sana yung ating mga texters mag-send kayo ng mga text messages po, no? So mag-plug muna po tayo at of course ang awitin ay para po sa inyong lahat ito. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy. Kasama sina Doc Homer at Dada. Tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi, dito lang sa Bright FM 91.9, Friends Tayo! Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Saved out of knowing that I do your most holy Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, napakaganda po ng ating tinalakay na ebanghelyo
tungkol sa paghingi. Yan. And I think paborito natin lahat ito, no? Yung this Oo. kind of prayer. No? Brother Per, no? O yung madalas nga, Father, yung ang focus lang doon sa ask and you shall receive. Wala yung sick. Wala yung sick. Yung apenge-penge yan. Yun ding Psalm 136. Yan. Babasa natin yan. Mhm. Paulit-ulit yun eh. Oh, Let us praise the Lord for His mercy endures forever. Almost 40 times. Oo. So, 40 times. sinasabi ng Biblia, hindi po kasalanan yung paulit-ulit na Opo. paghihingi, sasamba, pagdadasal dahil si Haring David, hari na yan. He was the one composed na yung mga psalms, yung mga dalit. Ano yan sa Tagalog? Awit. Awit. O libro ng awit. Basahin po niyo yung Salmo 136. Makita niyo doon, paulit-ulit si Haring David. So, wag kayong agatubuli, kayong nagro-rosaryo. Tama ang ginagawa natin po. Kaya, yun nga, no? Yung everyday, paulit-ulit, naghihingi tayo, pero hindi nagsasawa ang Diyos, no? No. Malang mo rin anak po, tang manyawad la ka rin penghari. Ano kayo, Aldoldo, pero yun ka man makukulitan. Supposedly, dapat malambing makanya. yung bata eh. Ha? Lalo na kung malambing yung bata. Kaya nga eh. Kasi hinihintay mo pang mangingi yun. Oo. Yung mga ganyan. Pero minsan, Father, yung habang hinihintay mo yung akala mo sagot dun sa hinihingi mo. Ayo. Habang naghihintay ka, may nangyayari sa loob na hindi mo sa sarili mo na hindi mo napapansin. Madalas may mga ganun eh. Yung Totoo yan. nagdadasal ka, may hinihingi ka, tapos hindi pa ibinibigay. While waiting for the gusto mong response. Minsan, may nangyayari na sa sarili mo Minsan na may hindi nagbabago rin napapansin, sa may sarili mo, di ba? Oo, no. Oo. Ganda. And I think yun nga yung mga virtues like persistence, perseverance, patience, no? Yung parang lumalago tayo sa pananampalataya, Daniel pagtitiwala. chapter 3. Opo. Oh, di ba? All ye nights and days praise the Lord. All you rains and summer praise the Lord. Eh di Paulit-ulit praise ang yun. Lord ay Opo. kasalanan ba yung paulit-ulit? Haba po Ay, nung mahaba prayer yun. na yun. Mahaba Oo. po. Yeah, yung morning prayer Sunday yan usually. 3. So chapter 3 Daniel. Opo. Okay, may mga texter yata tayo, no? Sige. Okay, yung sa'yo muna, Master Son. From 1168. Good PM po, Among Pep, Sister Zona Aposeto, and Brother Fer. Okay, kompleto. Relate po ako sa reflection nyo ng gospel. Single mom po ako ngayon, bumabalik yung tatay ng mga anak ko. For how many long years gusto niya agad-agad? Kung nakikinig po sana siya, please guide and pray. Thanks po. Oh, yun po. Ayan. You have to pray. Pakakalali. Dadaan sa proseso ng Nakaka-relate siya. purification, Oh, tsaka yung pagbabago ko minsan. transformation, Opo. renewal. Oh. Opo. Of course, asama ng repentance. Repent. Kasama lahat yan. Contrition. Pagsisisi, pagbabago, no? Pero kung minsan, di ba, tayo rin, no? Medyo, we have some second thoughts pagka masyadong mabilis yung pagbabago, di ba? Oo. Oo. Pero maglambat yan, nada. Tama yun. Wala namang instant holiness. Minsan emotion lang kasi. No? Oo. Emotion lang. Oo. Kaya siguro yung ating mga text, yung ating texter, no? Tama po yan, no? Siguro kailangan yung tsaka yung sarili niya, kung nakahanda ba, tsaka nakahanda yung isa, kung talaga sa yung bagong sinseridad, responsibility. 'di ba? Kailangan na yung maipakita muna yan kung talagang in the past may history na, 'di ba? Oo. Mga ganyan, no? Yeah. Okay, thank you po at ipagdarasal namin yung the best para sa inyong dalawa. Okay. Okay, Brother Fer. Ito po, galing kay 3187. Hello po, DJ. Yan, ginawa tayong DJ. Musta na po kayo? Good PM. Pakibati naman po. Joren Salonga from San Isidro, Santa Rita, Pampanga. Thanks po, DJ. Joren, DJ. salamat sa pakikinig. Sige. Pinabati po natin siya, si Joren. Brother DJ. Ayan, DJ Pep. Okay. Ginawa mo kong Alden, ha? Okay. Bagay, Sige, mayroon pa? Diba? Bagay ka, bagay DJ nga. Pep, sige diba? nga. Bagay yun. Sige. 5755 naman po. Ing ginutune nakatamong Kaluguran. balo na ing kailangan tamo bayo tapay ti adwan kaya. Dapat mo basta ing manyawad o kakatok kaya dapat maging masugid, mapibabata at biyasang
manayan. Dapat tang adwan emo ing makakayap king sarili tamo nune pati na rin ka ring kaparang tao. Yan. Yan, okay. Okay. Wow. I-discuss tayo po tayo yan. Itong about yung nakakabuti sa atin, no? Oo. Sige, mayroon pa? Ito pa, Father, si Brother 6899. Okay. Good PM po. Gayahin po natin si Santa Monica. Di tumigil at matagal na ipinagdasal si San Agustin para siya magbago. Di naman siya nabigo. Nag-grant ang dasal niya. Salamat po si Brother Alfred daw siya. Magandang gabi po, Brother. Brother Alfred. Yan po, Thank you. kompletong aplikasyon. Oh, si Santa Monica, ha? Hindi Nagmadali. for 30 years ay Oo. nagluluha ang nanay. Eh yung pala mayroong malaking Sorpresa. wonderful result, ano, yung sorpresa. Naging nakonverti si Saint San Agustin, naging santo, naging doktor, at talagang matatag na depender ng pananampalataya nung panahon niya. Kaya tama yung expression ko minsan itang may kwaya mo rin kang panalangin. Panalangin. Kaya may kwaya mo rin kang kakatsaga. Diba? Akwa tayo po ito. At siya matsagata mo at lalong-lalo pursigito ta mo karengge katang panalangin, no? May isa pa? Another one, sabi niya, Amen, ketang insights ng among Pep. Mhm. That we must persevere in asking mabiyasa tang manenaya nung naman agarang pagkalubing kayadwan ng tamo datanging oras na akilala tamo na in giver is more important than the gift. Yeah. Tama po ba, Among? Salamat po. Yes, of Yan. course. It's the giver. Oo. No, pangalawa lang yung gift, no? But I think it's the source of the gift, no? Ang importante. Oo. Okay, may isa ako Another dito. one. Oh, Sige, yung akin muna. Mm-mm. From 1914, no? At sabi niya ito nga about the gospel. When praying, sabi niya, trust in God's wisdom. So, alam niya nga yun nga. And goodness, not in our, ito maganda ito prayer like wish list. Kung minsan may, ano ba ito? List. May listahan tayo. Prayer like wish list, sabi niya. Parang panalangin, pero kung minsan kapritsyo natin. O kaya yung gusto natin, di ba? Prayer like wish list, sabi niya. His providence supplies our means. Yan. Trust Him. Yan. Magandang gabi po. 1914. Okay? Okay. Salamat Thank po you. sa inyong sharing. Isa po, 0746 naman, sabi niya, good PM po, guilty ko po, very impatient ko po. Ayun, hanggang doon na lang. Guilty po. Ay, pareho po tayo. Oh, pareho. Hindi ka Yan na po, nag-iisa. Pare-pareho lang po tayo. Pare-pareho ang human nature. Okay. Kuminsan Wag po talaga, kayong no? mag-worry, pare-pareho lang We po all tayo. share, no? Yung kuminsan may ano tayo dyan sa human nature, sabi nga. Dumarating yung Oo. gano'n Father. Okay. Ipagpatuloy natin itong yung second portion nitong ating ebanghelyo. Kasi sabi nga rito, nabanggit ng ibang mga texters natin na kung tayo daw alam natin yung nakakabuti, tayong mga masasama, how much more, no? Itong ating Ama na nasa langit, no? Siguradong ang mabubuting bagay ang ibibigay niya sa atin. Pero kung minsan, ito'y kailangan natin tanggapin ito, no? Sabi ko nga, kung minsan what we consider good, akala natin nakakabuti sa atin, pero hindi naman pala. Oo. Yes. Di ba? Oo, there will At be kung minsan, correct me if I'm wrong, ha? May mga parents kung minsan, ito'y ano daw, ito'y epekto ng yung one child policy ba? Kung minsan, lahat ng gusto ng mga bata, akala nila, nakakabuti sa bata. Yes. May mga magulang din na ganyan. Di ba? I think it can be applied to us, no? Hindi lahat, no? Ano bang tawag doon? Spoiled ba? Spoiled. Oo. O yung bang, nengkay, uling yang anak da. Yang anak daw. Sige, nung nanay buri na, sige. Lahat. Pero kung minsan, nakakasama pala yun, no? At saka to make up for their absence kung minsan Father, Yes, yung yes, wala definitely. yung parent, para Oo. pagtakpan nyo, bigay lang ng bigay kung ano yung gusto Wapin. ng bata. Pero ano yung epekto kaya sa bata? Oo. Yun nga, magiging spoiled, magiging kahit hindi na kailangan. Nengkaya ting anak bata. what I want, I get. Mm-mm. No, yung bang patsaburi na, agad-agad akwa na karempe nga rin na. Oo. Kasi that's the mentality that is being created. When they always get what they want. They want. Diba? Paano kung Medyo darating ang ata- araw na hindi may bigay?
na, nakabagay Opo. sa Our Father. Opo. Kasi Oo. siya ay isang anak lang siya. Opo. My father. Pero marami kayong mga anak, our father, ano? Dahil lahat. Pati padalayin ng isang kung hindi mo nga i-mold ng mabuti yung Opo. itong mga anak o kaysa isa delikado. Delikado po. Oo, Diba? there is certain tendency maging individualistic yan. At Very, saka selfish. oo. Ay, pero hindi naman lahat ng single Ay, opo, single child opo, ay opo. spoiled. Meron rin pero karamihan. There is a tendency. Tendency. Binibigay lahat eh. Kaya nga sabi ni Brother Fer, to make up for the lost time, na ano ba, yung mga lost guidance, no? Yes. Wala nang paminsan na yung nga panahon at kulang. Sige, bigay na lang na bigay. And it might create, no? There is a Yes. tendency na sa bata ay hindi just like ito nga ang relationship natin sa Panginoon, no? Hindi lahat po ng ating inihingi, hindi lahat po ng iniisip nating nakakabuti. Oo. 'Di ba? Sa atin ay mabuti talaga. No? I'll give you an example. Ayan, yan. May nakausap nga ako at muntik daw tumama ng loto. O isang numero yata, ewan ko isang numero, no? Ay, hindi marunong magdasal? Sabi na kanak siguro po pamakapanahon. Sabi ko naman po tating dahilan na Oo. ako sabihan ko pota tumod ka loto, manaliwa ka ugali. Wow. Yung mga iba ganyan, di ba? Kaya, Totoo yan. hihimatayin. O kayo matayin. Tumod ka, may atake ka. Excitement. O actually, may Mayroon ganyan. nag-warning ng ganyan eh. Over Ha? Meron nang nag-warning ng ganyan. Ah, Sa oo. mga nananalo sa mga raffle, Mhm. may warning na gano'n. Hindi, yung gang may Oo. kwento nga dyan, no? Medyo mag-sidetrack tayo ng konti. Kasi, may isang matanda, may sakit, no? Pero, yung, yung ticket niya, nanalo. Ang laki ng napanalo niya. Pero sabi nung anak, sa pare, Father, may problema kami. Hindi po namin masabi. Dahil, baka ho atakihin ng tatay namin. Nanalo po siya. Sabi niya, malaki, no? Talagang millions, no? O, Father, pwede bang kayo na ho ang magsalita? Di tinanong ng, Tay, kumusta kayo? Ay, okay lang, Father. Tay, kung halimbawa lang na tumama po kayo sa loto, sabi niya, ano ang gagawin ninyo? Sabi niya, Father, kung tumama ako na sa loto, ibibigay ko lahat sa'yo. Sabi niya, ang pare yung na-atake. Pare na atake. Diba? Atake ka, pare. Oo. At ang tendency talaga pag yung may dahilan ng Panginoon, no? Na bakit hindi niya kuminsan naibibigay. Yes. Lahat. Of course, kung kuminsan talaga yung may gusto tayo na talagang kailangan natin. Pero may mga gusto tayo na kuminsan hindi nakakabuti sa atin. Lalong-lalo na yung sobra yan, no? Gusto kong tumama ng loto. Gusto ko na ganyan. Yung mga rangyang mga desire. Di ba? No, tatama ka ng milyon, nakakatakot din. Kaya nga sabi ko, I think it's one of our episode na kailangan alam po din natin yung ano ba yung distinction between a want and a need, no? Yes. Kasi hindi naman lahat ng ating gusto ay talagang kailangan natin, no? Napili ko natin example yan nung Opo. tumama yung malaking storm sa New York. Opo. Lahat ng wala nang electricity. Okay. Pati yung cellphone naubos na yung mga Baterya. hindi na makagkuhan. Sabi niya New Yorker, malakas ang pananampalataya. It takes so little to survive, sabi niya. Maski na pala madilim, Opo. you can still survive, you can still live decently with dignity. Yun na. Opo. Maski na mga rehearsal yan, maganda. Opo. Kapag blackout, it takes so little to survive. Hindi mo na kailangan yung mga gadget na, hindi mo na kailangan television. Pagka ganyan. Hindi mo naman kailangan ng mga extra facilities na ganyan. Opo. You can survive as a dignified son or daughter of God, ano? Oo.
When it Pero comes to... huwag naman ninyong itutulak ang papa. Ano Kasi yun? yung palang mga Meksikano, Opo. marami sa Pilipino ang tumanggap sa kanya 6 million. Opo. Tayo 4 million lang sa Luneta. Opo. Doon Opo. sa Mexico 6 million. Opo. Mas marami sila. Eh in a way that is the price the Pope has to pay. He wants to be close to the people. They pull him. Opo. Gusto niya malapit sa mga tao. Ay inatak siya. Mhm. Eh, Kaya nga ang po. matanda ay Maragulya pa mo eh. nagulat. Ha? Malaki pa laman ng Santo Papa, no? Ay, oo. Medyo mataba ng konti. Taas yan eh. Oo. Saka yung batang nadaganan niya, may sakit pa daw eh. Kaya nga, oo. May nagadaganan. May nadaganan po, opo. Kaya po yan siguro siya nagalit, may nadaganan daw siyang bata. Eh. Si Apo Seto, kung siya nga kaya yung matutumba, no? Hindi masyadong hindi masyado yung Walang kalabog. problema. Ako ay Kalabog. sasalta ako, salta. I will bounce back. Opo. Delikado talaga pagka may mga crowd na unruly, no? Talaga. Oo. Oo. Well, anyway, going back sa ating talakayan dito. Yung ano ba talaga yung kailangan? Sabi nga ni we can survive, no? Kahit na kung minsan very minimal lang. But I think, no, siguro tingnan natin. Ano ba yung hinihingi ko sa Diyos? Baka kapritsyo ko lang. Oo. Baka sobra naman, di ba? Hindi ko naman talaga kailangan. Di ba? Kung minsan yun nga, no? Kung minsan nga, nagdadala pa sa atin sa hindi maganda, no? Because, well, I think this is the tendency of man. When we have more, we want more. Yung bang, kung minsan walang... Bottomless. Oh, bottomless. Economic being daw kasi tayo eh. Kaya ganun. Ganun ba? Oh? Yung unlimited, yung gusto natin, sige pa, yung mga ganyan, no? Parang kuminsan, di ba, I think in psychology, parang walang satisfaction yung tao kuminsan, no? The more he gets, the more he wants, no? At yan po ang, I think, tendency natin, no? Kaya siguro, doon tayo ninilid ng Panginoon, yung pagtitiwala, no? Kasi there are some things na kuminsan, we have no control over other things, no? O kaya kuminsan, they are beyond our capacity, Yes. whatever, no? Kaya nga yung pagtitiwala no? We cannot rely sa ating sariling lakas, and at the same time yung the tendency to have more in life, no? Ito ba'y nakakatulong, no? At the end of the day, no? Ako ba'y nagiging yung mabuting tao, no? Am I getting closer to God? Kung nasa akin lahat ng ito, hihingi ko pa na mas marami pa yung ibigay ng Panginoon sa akin. No? Kung minsan nga, pagka hindi ho nakakabuti sa atin, well, sad to say, no? Ang sagot ng Panginoon kung minsan, no. Di pwede. Diba? Just like, a good parent, no? Sabi ko nga, pagka ako ay nag-prepare na seminar, no? Sa mga bagong kinakasal, di ba? Yun ang sinasabi ko. You really have to, kung minsan, no? Lalong-lalo yung mga batang, yung tough loving, sabi nga nila. Oo. No? Medyo kailangan mo ng konting, yung, you have to be firm, sabi nga. No? There is nothing wrong against being firm. Although, dapat magbalanse mo na, you have to be considerate also, no? Pero being firm means, kung hindi nakakabuti sa bata, well, wag mong tell him. ibigay. Wag mong ibibigay. At same is true with God. Kahit na po pilitin natin ang Panginoon, kung minsan sa ibang bagay niya ibibigay yon, no? Yung nakakabuti sa atin. 'Di ba? Siguro din na banggit ni Father Pep Ganita na bottomless na yung Opo. may tendency tayo ng kung mayroon ka na gusto mo mas marami pa. At lalo pang magdagdagan yung hinihingi mo sa kanya. Ay siguro yan ay natatugma sa dapat naman tayo manalangin hindi lang for material things Opo. but also for our own salvation, our peace of soul. We pray for the Holy Spirit gaya ng sinasabi sa John 7:37, ano? Sabi dito ng ating Panginoon, Okay. kung sino man, sabi niya, ay nauuhaw, Opo. lumapit kayo sa akin, bigyan kayo ng tubig na walang walang sukat, no? If any Opo. man thirst, let him come to me, and
living waters will flow from the bottom of his heart. Yun. Yun ang malalim na pagteters at hunger natin, no? Yun po ay John 7:37. If anyone is thirsty, let him come to me, and let him who believes in me drink. For the scripture says, out of him shall flow rivers of living water. Yun. Kaya sinabi sa atin I am the living bread. Ayun, chapter 6 yan, ng John. O, Parang yun ang hangarin natin, no? Ihangarin natin. Nagsisimula sa material. Opo. We hunger for Pero God. Yung peak experience diyan, sabi nga nila yung sa linggo ay transfiguration na no? Yung peak experience diyan ay Apo. resurrection. Yun. Oo. Yung pagtatagumpay natin na hindi tayo nauuhaw, Mhm. hindi tayo nagugutom because we have drunk of the Holy Spirit. Yeah. We have drunk of the waters, living waters, no, that comes from the heart of Jesus. Parang only God can truly satisfy, di ba? Yes. Yung mga ibang psychologists ngayon, Father, meron silang sinasuggest sa mga pagpapalaki sa mga bata. Turuan daw silang mag-analyze ng mga hinihingi nila. Kung ito ba ay need or want. Tama. Ay di siguro yung mga dasal natin ganito rin. Ano ba ito? Ito ba gusto ko lang o ito yung gusto ng Diyos para sa akin? Ito yung kailangan ko. Siguro mga gano'n. At importante raw yun para yung mga bata hindi lumaking spoiled. Yung dapat bata pa sila. Alam nila yung importansya, yung prioridad. Oho. Alam nila prioridad. Tapos sa propose ng mga psychologists, yung delayed gratification sa mga bata. Yung hindi pag hiningi ka agad, ibibigay mo na. Yung ang That's survey ng youth, ginawa ng UST, Opo. ano bang karakteristika ng youth today? Ay gusto nila immediate satisfaction. Impatient. Yes. Immediate gratification. Ayan, That is not bad in itself Yes. But you have to direct it, no? Oo. Oo, gusto sabihin yan, gusto ko agad-agad drug addiction. Kasi may nirvana yata yun. Pero, Naka-high. high. You feel high. Ganyan din sa iba't ibang addiction. Yung daw agad-agad kasi Bishop, yung kagaya dati kasi, pag meron tayong gustong malaman, tatakbo pa tayo para magre-research tayo sa mga Sa libro. library. Sa library. Ngayon, Kaya, one click lang. Wala, ngayon, one click Ngayon, lang. Agad-agad hindi na. nandyan. Nandyan Yung na maganda yun. yun. Okay naman yung gano'n siguro. Very, very efficient. Efficiency yun, no? Pero when it comes to decisions and to Ay, naku. human maturity, Oo. naku, kuwan po yan. Obstacle Kailangan yan. eh. If you don't know how to Opo. transcend and go over it, kailangan lundagin mo, baby. Marunong ka lumundag. Ano yan, yung mahaba-habang dasal yan. Oo. Parang ganyan, di ba? Pero may magandang ituro din sa mga kabataan po ngayon. Yung napakaganda yung turuan natin silang humingi, hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa kapwa. Yes, Ano po? Tama. Napakagandang ituro sa mga kabataan. Hindi self-centered ang paghingi, no? Opo, para sa kapwa yung hinihingi din. Okay. Okay, yun, bilis ng oras. Ang bilis ng oras, no? Let's conclude our beautiful episode What is our today. saint today? Wala yata, ano, no? Wala pa Opo. akong nakita. Opo. Wala tayong popular. Pwede ko nakita yung aking... Wala lang sa calendar siguro. No? Okay, may concluding prayer po tayo to be led to us by Sister Son. Let me love you, my Lord and my God, and see myself as I really am. A pilgrim in this world, a Christian called to respect and love all whose lives I touch, those in authority over me or those under my authority, my friends and my enemies. Help me to conquer anger with gentleness, greed by generosity, apathy by fervor. Help me to forget myself and reach out towards others. Amen. 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 Yan, napakagandang panalangin, no? Okay, may ano ba tayo? Mga announcements, greetings. Sa University of Ako, the Assumption. babatiin ko lang yung nanalo na naman yung ating grade schoolers Wow. kanina. Dito Wow! sa may- Congratulations! Oo, nanalo sila dito sa may Marquee Mall. Sumayaw yung mga bata, mga preschoolers. Nag-champion sila for the Ano yung contest? dance competition siya, Bishop. Hindi ko po alam kung ano yung nag-finish. Pero this is the second year na nanalo sila. Mga preschoolers natin dyan sa Mga university. preschoolers sa Assumption. Preschoolers. At yung mga volunteers po natin sa campus ministry tsaka sa outreach ministry, nakikinig daw sila. Nagpapabate. Wow, Magandang wait. gabi, mga Assumptionists. Kumusta po kayo? Go, go, go! Congratulations May po. oras po kayo kayong outreach ministry ng University of the... Congratulations, UA preschoolers. Yes, Congratulations sa we are principal. proud of you.
Opo. Yan, dala-dala yung ating eskwelahan, di ba? Oo, Mabuhay dahil sa- kayo. Okay. Naga University of the Assumption. Okay, paalam ka na, Sister Son. Po, Sister Zon. Kaya na, nagpapaalam na po. Maraming salamat po. Goodbye and good night. And Brother Fer? Magandang gabi po ulit at papanatilihin po natin yung paghingi ng mga kailangan natin para sa kabubuti ng ating kapwa at ng ating espiritu. Yan, sa susunod na Thursday, ha? Yes. Nakidakpan tayo pa kanini, Brother Fer. Wala, Ha? oo. Oh, thank you so much, Brother Fer. And of course, si Aposeto, by mga Salamat tayo greetings. sa Panginoon ay mabilis ata ang paghilom ng ating mga kapatid na Mga nasunugan. kasama sa nasunugan dyan sa Presidio Oo. na nasa JBL. Kaya binabati ko mga kapatid natin sa Presidio, mga market vendors na madangalan na naghahanap buhay po, at ang mga barbecue at fishball vendors, mga drivers ng tricycle, jeeps and buses, at yung mga senior citizens at lahat ng may karamdaman, mga street children at kapatid natin sa hospital. At gayon si Nancy. Ayan. Naghihintay sa atin. Magandang gabi po sa inyo Papakainin lahat. tayo ni Nancy, no? Okay, at yung ating pong pagbabasbas, Aposeto, Kasama para si sa ating mga Father Pep listeners. ay gawad namin ng bendisyon. Okay. Sumainyo, Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos at ipagkaloob lahat ng ating inihingi sa Kanya sa ating liligtas, sa kabanalan at sa ating tunay na pagkabubuti ng ating pananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayog po kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.